God has answered my prayer for the whole week that we have last week. I never ate anything because I was telling God, Lord, I believe in prayer and fasting. And people were asking, they saw me, I was watching them, salamat sa masarap na pagkain. Sabi niya, are you not going to eat? I'm just okay. I'm just okay. And they were asking, how can you do that? I said, no, it's not me. It's the Lord. Okay? I just wanted to do things God's way, not my way. Bakit? Pag my way, pag kumanta ka sa video, kay pinapatay. Di ba? Eh di God's way na lang tayo. Baka mamatay pa ako. Okay? Pinag-uusapan pa rin natin mga kapatid, keep sowing our seeds of faith. Huwag kang tumigil magtanim sa binhi ng pananampalataya. Genesis 8:22. Okay? Ipapakita ko sa inyong napakagandang mga mensahe tungkol din eh. While the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer, winter, and blessed us, give us grace and mercy. Thank you for every families. Thank you for every district. Thank you for every single man and single ladies, for every father and mom, for every kids na tumulong. I cannot mention their name because they came in full force. As your servant, Lord, ako'y nagpapasalamat na nakita ko po na mga miyembro namin nagtrabaho, napagod, napuyat, nagastusan, pero hindi nagreklamo kasi ipinakita nila yung manifold grace of God na nasa kanila na kanilang ginamit para mag-serve sa mga taong hindi na kamag-anak na wala silang inaasahang perang ibabalik sa kanila. Pinakita po nila ang maturity. Pinakita po nila ang kanilang pagtatanim sa pananampalataya. Maraming salamat po. Nasaksihan ko po ito. At ako po'y nagpapasalamat sa inyo ng lubos. Bilang isang inyong lingkod, ako po'y nagpupuri sa kabutihan mo sa buhay ng mga members ko. Salamat po. Alam ko po ang issues nila sa kalusugan. Alam ko po ang issues nila sa finances. Alam ko po ang issues na meron sila sa family. Pero sa kabila nun, nag-serve sila. Salamat po. Kayo na po, Panginoon, ang nagsabi na hindi ka liko. Napanood mo po, nakita mo, and they would like to see that they pleased you. That's the only goal that we have, to glorify you and to please you. Thank you. In Christ's name we pray. And all God's people say, as you sit down, say, Happy Lord's Day. Come on, everybody. Thank you very much. God bless you. Upo na po kayo. Ano pong sabi ng Word of God? Okay? While the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. Okay? Hindi po magwawalit. Kanya mga kapatid, I always say, merong ecological balance dito. Sabi niyo, hanggat ang mundo'y hindi nagliliwat, hindi nawawala, hindi maglilikat, pag merong nagtatanim ane, anong silbi na napakagaling mo sa school? Anong silbi na napakarami mong award na nakuha sa trabaho, nakalagay sa dingding mo, tapos wala kang pakinabang sa gawain ng Diyos? Wala kang ginagawa. Kahapon may pumunta sa akin. Sabi niya, Pastor, pwede ka bang makausap? Sabi ko, anong problema mo? Anong issue mo? Sabi ko, I was talking to a pastor kasi for 2 hours I was counseling people. I was talking, sabi ko, ito lang gawin mo, sabi ko, you wait kasi meron pa akong kausap. Anong problema mo? Kasi ho, pastor, mababatak po yung aking motor. Sabi ko sa kanya, ikaw ang pinakamagaling sa amin dito. Pinakamatalino ka. Pinakamarami kang skills. Tapos kinakapos ka. Alam mo kung bakit? Wala kang pag-ibig sa eklesiya. Pagkalinggo, hindi kita nakikita. Pag may gawain, naka-hands off ka. Kikilos ka lang kapag may bayad ka. And aanihin mo yan. Ngayon, inaanin mo na. Saan lalaki ang anak mo? Paano sila lalaki? Kanya, di ba paulit-ulit sinasabi ko? Ayokong lumaki ang anak ko na maghuhugas sila ng jeep. Kasi naghuhugas na lang ako. Walang masama doon.
Marangal na trabaho yan. Kanya lang, would I like my son na para makapasok sa school, maghuhugas siya ng jeep? So I tried God's way. I tried God's system. Sayang ka, boy. Sayang ka. Bakit? Lalamig, iinit. Sisikat ang araw, lulubog ang araw. Darating ang gabi, darating ang araw. Kung wala kang seed time, wala kang harvest. Imagine lumilipas at lumulubog at sumisikat ang araw, lumalabig, pero hanggang ngayon, wala kang harvest. I want you to picture yourself in the future. What kind of family you gonna have? What kind of kids you gonna have? What kind of environment? Ang kalalakihan nila. Hindi mo pwedeng ipagmalaki yung achievement mo sa labas. Bakit? Hanggang labas lang yun eh. Kanya kinakailangan. We are sowing seeds of faith. Nagtatanim tayo. Bakit? Kasi pag nagtrabaho sa trabaho, ginalingan mo, meron kang promotion, hanggang dun lang yan. Pero pag wala ang Diyos yan, at hindi mo din lang yung trabaho mo sa Panginoon, yung pag-aaral mo sa Panginoon, yung family mo sa Panginoon, lahat niyan, walang kwenta yan, walang harvest, hanggang trabaho lang yan. At pag nagkasakit ka, pag nagkaroon ka ng issue, walang tutulong sa'yo. Do you think your company will stand for you? Do you think your friends will stand for you? No, they will not even pray for you. Why? You don't care. Pag wala kang seed time, tapos ka. Kanya sabi ko nga mga kapatid, salamat. Okay? Piri mo, nagkaroon tayo 256. Okay? Nagkaroon tayo ng foreign missionaries na 14. Pastor's wife na 70 na 75. Pastor's kids na 28. Church staff na 266. Total of 655. Okay? Yan ang pinaglingkuran natin. Kanya sinasabi ko, salamat, naging partner kita. Salamat, napuyat ka. Salamat, may ginawa ka. Bakit? Kasi yung ginawa natin yan, it is our seeds of faith. Nagtanim tayo ng time, ng talent, ng treasure. Napagod tayo. Wala kang bayad. Bakit? Kasi kailangan nating magpa-impress sa Diyos. Hindi ka nagpa-impress sa pastor. Hindi ko nakita yan. Pero ang Diyos nakita niya yan. Naobserbahan niya, alam niya yung puso mo. Alam niya yung dahilan bakit ka tumulong. Hindi dahil nandiyan si crush. Hindi dahil nandiyan yung gusto mong pinagpipray. Hindi yan yung gusto mo. Kasi gusto ko para makita ang galing ko. Hindi ganun yan. Hindi ito talentadong Pinoy. Hindi ito showbiz. Hindi ito yung vlogger. Di ba? Na magpapakitang gilas. No. The missionaries who came here, they need help. Some of them are thinking, how can I pay my mortgage? How can I pay the rent? Kanya nga pinakita namin sa inyo kanina, yung si Alwin Yunes, na nagsabi niya, salamat po, ako po yung nakatanggap ng 20,000. You see? And I thank God for that. At umuwi sila, nakita nila, I was not forgotten. Naintindihan nila. At ating ipinakita sa kanila na tayo bilang isang eklesiya, okay? We're in the top 20 sa buong Pilipinas pagdating sa support sa world mission. And I would like to say, pag nakita mo yung missionaries, pag nakita mo yung mga dumating dito, it's not enough to say, oh, naintindihan kita, kawawa ka. Dumating yung isang pastor, sabi kagabi, Pastor, sorry po ha. Pauwi na nung Friday. Bakit? Na-challenge po ako sa iyo eh. Binigay ko po lahat yung pera ko sa offering eh. Ngayon, wala na po akong pamasahe. Sige. Pastor, pasensya ka na, wala akong pamasahe. Hindi gumawa ako. Sige. Pastor, pamasahe lang po. Taka na sa buwan. Sige na. Pastor, sige na. Oh. Bawat kamay ko, mayroon pa akong perang ibinibigay. You see? Maliban doon sa ating pinaraffle. Hindi sapat na sabihin ko, I'm gonna pray for you. Hindi sapat sabihin, boy, ramdam ko yan. Galing din ako dyan eh. Pagpalain ka. No. Empathy is not enough.
Ano sabi ng James chapter 4, 2 verse 15? Kung ang kapatid mo at kapatid na lalaki o babae hubad at nangangailangan ng pagkain, sabi ng verse number 16, at sasabihin mo sa kanya, humayo kayo, mainitan kayo, mabusog ka, pero wala ka namang ginawa. Anong pakinabang niyan? Anong pakinabang niyan? Am I right? Sasabihin mo, mahal mo kaluluwa, tapos wala kang ginagawa. Sasabihin mo, mahal mo ang Diyos, wala kang ginagawa. You see, a lot of people there are, nakita ko isa. Sabi ko, ito yung tumabla sa akin, Ito yung pinagpalit ako. You see, pero hindi ko inaway. Hindi ko inalis yung pangalan niya sa raffle. Nanalo pa sa raffle. Pwede sabihin, tinanggal ko pangalan mo sa raffle. Pinagpalit mo ko. Okay? Nasaan yung pinalit mo sa akin? Ni hindi nagsisimba. Pwede ko siyang sumbatan, pero I did not. Bakit? Issue niya yun. I want to be nice. Ano sabi ng verse 17? Kanya nga, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kung pananampalataya lamang. Ang tanong ko sa inyo, paano tayo tutulong kung tayo mismo wala? Paano tayo magiging blessing kung tayo hindi binless ng Panginoon? I asked you last Sunday, sino rito ang pinanganak na mayaman na kayo? Okay? Sabi ko sa inyo, siguro ako, pwede kong sabihin. Okay? Right now, my mom is celebrating her birthday. Kung buhay siya, 78 na siya. Okay? She was married to my father 1959, and my father is a gambling lord. Pinanganak akong sagana, maraming pera, 3, 4 yung aking yaya, at habang birthday ko 1965, costume party. Ang dami naming mga bisita. Ang ganda ng bahay namin, may sakyan kami. 1965. Bakit alam ko? Marami akong pictures ng bata, black and white pa, kanya ang lalaki ng mata ko, ganun. Bakit? Kasi yung picture noon, kailangan magugulat ka. I have albums of myself. Kanya awang-awa ako kay Bernie, kay Jenny, kay Gay. Wala silang picture nung lumalaki. Ako kompleto. Mula baby hanggang mag-birthday, hanggang mawala ng trabaho, tatay ko kasi pinatay. I came from a gambling business. We came from a wrong family. Pero hindi blessed yun. Am I right? Sino rito ang galing sa blessed family? So kung walang pinanganak dito na galing sa mayamang pamilya, na galing sa blessed family, then sa'yo magsimula. Sa'yo magsimula. Mangarap ka na, Lord, sa akin magsisimula ang kasaysayan ng pananampalataya, sa akin magsisimula ang kasaysayan na pinagpapala mo kami, may answered prayer kami tinulungan mo, kami ginabayan mo, kami binigyan mo ng pagkakataon. Are you with me? I always say, na meron tayong mga kaanib dito ng simbahan na galing sa mahirap, pero dahil natuto, naabot ng Ebanghelyo, nagbago yung narrative ng kanilang buhay, nagkaroon ng direksyon. A blessed and rich family must come from you. E paano tayo pagpapalain kung wala kang sowing of seeds of faith? Okay? Alam niyo po ang Panginoon natin, yan ang ginawa. Nakita niyo yung ating pangailangan. Hindi lang siya naghalukip-kip sa taas. Sinabi niya, yaman yun, matitigas ng ulo ng mga kamoting yan eh. Nagbigay na ako ng utas, sinuway pa ako eh. No! Nung makita niyang tayo nagkasala, nung nakita niya tayo napahiwalay sa kanya, nung nakita niyang tayo'y papapahamak, hindi siya naghalukip-kip, hindi siya pag-pray natin sila. No! He did something. He left heaven. He was born in a manger. He lived like a man. Because no blood that will be shed sa isang Diyos. Walang dugo. Kailangang may mamatay. Anong sabi ng Isaiah 59 verse number 2? Kundi pinaghiwalay ng inyong kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong kasalanan naging dahilan para itago niya ang kanyang mukha at ikubli niya para hindi niya pakinggan ang inyong panalangin at hindi niya pakinggan yung hinihingi mo. Paano ka lalapit Diyos kung hiwalay ka? MJ, hiwalay ka. Nakakalapit ka ba? Tama? Di ba? Bangit yung saltang visit. Hindi ko sasabihin yung visit na yan. Okay? Di ba, inis ka nga minsan? Pero natututo ko ngayon maging strong. Alright? Kumakapit ka sa Diyos. Sabi ni Diyos, pag hiwalay, wala na yan. Ilan na naghiwalay last week? Di ba?
Sino ba yung naghiwalay? Si Bea. Tapos si Bea na lang hiniwalay pa. Kanya huwag kang sumama ang loob dahil si Bea ang ganda-ganda. Hindi pa natuloy yung kasal. Tapos ikaw mukha ng pag-asa. Hindi ka naman kamukha ni Bea. Kamukha ka ni Piyaya. Your sins have separated. We are all sinners before God. Yung ating kasalanan magdadala sa atin ng kapahamakan at yung kamatayan lamang ni Kristo, yung kanyang pagpaparaya, yung kanyang pagpapahinod ang pwedeng magbigay sa atin ng pag-asa. Sabi ng Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa continuous. Meaning, whatever we do, we will not come up and match up to the standard that God has. We have to be holy. We need to be righteous. And none of us are righteous. And none of us are good. Nasalansan natin ang nagkasala tayo. There is a penalty. Sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kabayaran ng kamatayan. God is holy. His holiness demands that every person that will go to heaven must possess the holiness. Wala tayo yan. Hubad tayo. Kanya pupunta tayo sa impyerno. Kanya may misyonaryo. Kanya may nangangaral. Kami soul winning. May gospel tracts. May nag-aabot ng ebanghelyo. Naabot tayo. Pero sabi ng Panginoon, you deserve God's judgment. Mapapahama ka. Without Christ, we're going to die. We'll be separated from God. And we're going to spend our life in eternity, in hell, in a payment for our sin. Bakit? Kasi tinanggihan mo yung alok ni Kristo. Lahat tayo mamamatay. Some will go to heaven pag namatay, and some will spend their life in eternity in hell. Pag sinabi nating death, it's separation. Pero dahil kay Kristo, He made Himself available to become atonement. In my place. Jesus died in your place when He was crucified on the cross. Ako dapat ang ipako, ikaw dapat ang ipako, pero si Kristo ang namatay sa krus para sa ating kasalanan. Sabi nga ng Romans 6:23, but the gift of God is eternal life, true sa pamamagitan niya, hindi sa mabuting gawa, hindi sa relihiyon, hindi sa pagsapi, hindi sa pag-awit, kundi sa magitan niya. Bakit? Sabi ng 2 Corinthians 5:21, siya'y ginawang kasalanan para sa atin, na walang alam na kasalanan upang tayo'y maging at magkaroon ng katwiran sa Diyos sa pamamagitan niya. What does it mean? Siya yung humalili. Siya yung namatay. Eternal gift is a great gift. Hindi automatic. Kailangang tanggapin ko ito. Okay? Hindi pinagtrabahuhan. Hindi pinanalunan. Tatanggapin. Nobody else can do that except you. The Lord died. We're disobedient, but Christ said, I died for you. So ang kailangan lang natin gawin, mag-repent. Repent, turn away from sin, and turn away from false belief na magdadala sa langit. Believe. Bakit? We need to trust God that He alone can save us and can give us eternal life. Receive. Ask Him to come. Lord, pumasok ka sa puso ko. Kanya sabi ng Romans 5:8, but God commended His love toward us. Imagine, alam niya lahat ng sikreto natin. Sabi niya noon, minahal pa rin kita. Dito ako nandidiri. I cannot tell my mom and my friends what I did and what I said. And yet, God in His marvelous omniscient, He knows everything. Sinabi pa rin niya sa akin, mahal niya ako. Oh. Ano yung nalaman yung dahilan ba't naghiwalayan? Sabi, prenup, ganyan. Yun lang nalaman, hindi na natuloy. Ito, hindi lang prenup eh. Lahat ng ginawa natin simula ng pinanganak tayo, alam ng Diyos. Tama? Kadiri yun, tama? Hindi ko. Kung malalaman ng ni Bron, nung apo ko, yung ginawa ko simula nung bata, baka hindi lalapit sa akin yan. Hindi sabi, Yoyo, you're kadiri, Yoyo. Get out of my face, Yoyo. Nagawa mo yan, Yoyo. Sinabi mo yan, Yoyo. God knew. And you know what He said? I love you and I died for you. Ano sabi ng 1 Peter chapter 3, verse number 18? Sapagkat si Kristo may nagbataring minsan dahil sa ating kasalanan.
sa matuwid at sa hindi matuwid. Bakit? Upang madala tayo niya sa Diyos. Siya yung magdadala, hindi relihiyon. Hindi mabuting gawa, hindi bautismo. Siya na siyang pinatay sa laman upang mabuhay tayo sa Espiritu. Ang kailangan na natin gawin, sabi ng Romans 13, ang sino man ang tatawag sa pangalan sa Imalikas, Lord, ako'y makasalanan, ako'y mapapahamak, ako'y mapupunta sa impyerno, ikaw lang ang magliligtas sa atin. Ito ho ang dahilan kung bakit tayo may missions conference. Ito ho ang dahilan kung bakit tayo napagod. Ito ho ang dahilan bakit. Because we would like that every person, every missionary who attended, should go back and win more soul. One more soul. Okay? Hindi ito requirement. Hindi ito para magpakita ka sa pastor mo, ang galing ko. No, no, no. It's about us telling others. It's just like a beggar na nakakita ng tinapay, telling another beggar kung saan pwedeng kumuha ng tinapay. From the time I got saved and my mind was open for the gospel, I never stopped winning souls. I never stopped helping missionaries. I never stopped loving missionaries, whoever they are. There was a time that I was in Cebu. I think that was last year. Then somebody came to me and said, Pastor Sauko? Yeah. Who are you? I'm the son of Pastor Pundeta from Indonesia. Pundeta, kalimutan ko yung pangalan niya. Sabi niya, why? My father always talks about you. He said that you fetched him many years ago with a jeepney. Yeah, I remember that. I was a young people back then. My pastor said, can you fetch a missionary? Yes, I will do. Gamit ko yung jeep. And he always shows us a picture. I would like to take a picture with you with your wife so that I could tell it to my family, to my father, that I met you. Why? I really wanted to see you. Sabi ko, with all this crowd, yeah. And you look for me? Yes. Okay. How is your father now? He's old, but he's still preaching. Now I'm the pastor now. I'm happy to hear that. Nakakapatid, tanong ko sa iyo. Will one day people come to you and say, Salamat, you helped me. Salamat, tinulungan mo ako. Kanya sinabi ng Genesis 8:22, hanggat ang mundo ay nananatili at di nagliliwat, ang pag-asik at pag-aani, ang paglamig at tag-init, ang tag-araw at tag-inaw, at ang araw at gabi ay hindi maglilikat, hindi matatapos. Ang tawag niyan, the cause of law of sowing and reaping. Sabi ng Genesis 6:7, huwag kang padadaya. Ano man ang tinatanim mo, aanihin mo. Kanya kung nagtatanim ka ng hindi pagpapasakop, nagtatanim ka ng hindi maayos, kung nagtatanim ka ng maganda, aanihin mo yun. Anong sabi ng verse number 8? Ang nagtatanim sa laman, aani sa laman. Kanya kung sa laman ka nagtatanim, nagaling ka lang sa laman, huwag kang umasa sa Diyos. Ngunit ang nag-aasik sa Espiritu ay aani. So ang tanong, what do we need for seed time? Anong kailangan natin sa panahon ng pagtatanim? Anong kailangan ko? Okay? So, nagkaroon ako ng pag sinabi natin seed time, ito yung panahon na ikaw ay magtatanim ng binhi. Hindi ito yung panahon na ikaw ay aani. Magtatanim ka pa lang. So, tatandaan niyo po, sa panahon ng pagtatanim, meron tayong dapat tatamnan. So, saan tayo magtatanim? Okay? The first thing that we understand, we need to have an earth. Ano yan? Paso, lupa, tatamnan. Okay? Ito yung soil, yung dirt, na kung saan pag tininim mo yung binhi, okay? It will fermentate, it will make the seed grow, okay? Saan dapat magtanim ang mga mananampalataya? Sabi ng Luke 16:9, at sinasabi ko sa iyo, okay? Gamitin mo yung unrighteous mammon, yung pera, okay? Para yung earthly friends mo, maging eternal friends mo, para pag namatay ka, sila'y sasalubong sa iyo doon sa everlasting habitation. What does it mean? The best use of your time, your money, and your energy, and the best use of your money is where people will be saved. Am I right? Imagine ang laki na nagagastos sa Shopee,
Ang laki na nagagastos mo sa Lazada, tapos wala kang bahagi sa misyon, wala kang bahagi sa soul winning. You see, that's why when I heard this, I said, I will make a promise to God. Kanya nga sabi ko sa inyo, from 1991, when Jeff was born, I started raising up my faith. I'm giving 60%. 1991. When Jeff was born, 1989, I raised my faith. I gave 40%, 10% tithes, 10% love offering, 20% mission from the scarcity that I have. Hindi dahil sa mayaman ako. The best place to invest our seeds is in the house of God. Bakit? May nasa-save. Okay, saan tayo dapat magtanim bilang isang mananampalataya? Saan? Sa church. Come on, say it. Saan tayo dapat magtanim? Bakit? May naliligtas. Are you following me? Saan tayo dapat magtanim? Come on. Bakit? May naliligtas. Tama? Pag nagtanim ka sa Lazada, pag nagtanim ka sa Shopee, mabubusog ka, maluluma yan, tapos yan, yun yung sinasabing nagtanim ka sa laman. Pero pag nagtanim ka sa Espiritu, nagtanim ka sa kaluluwa, sasabihin siya, hanggang eternity yan. I would like to say, di ba kinakanta natin, one day I went to heaven, you were there with me, we walked beside the streets of gold, beyond the crystal sea, I heard the angels singing, and someone called my name. Ano sabi ng chorus? Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Will there be people that will come to you in eternity, in heaven, that will say, salamat, na-save ako. Sino ka? Vietnamese. Sino ka? Cambodian. Sino ka? Bisaya man. Sino ka? Ilocano. Sino ka? Manyaman Kini, Kapampangan. Bakit ka lumalapit? Bahagi ka ng eklesiya. Yung kagalingan mo ba sa school, yung kagalingan mo sa trabaho, yung kagalingan mo sa bahay, sa community, may na-save? Anong silbing magaling ka't marami kang karangalan na walang naliligtas? Anong silbi na napakadami mong tinatanggap na award na walang naligtas? I've been telling you, from the time, ayan si Preacher Rene, kaklase ko yan, schoolmate ko yan. Ilan sa mga schoolmates namin ang naging pastor because I never stopped teaching them the gospel of Christ. Hindi ako full-time, hindi ako Bible student. I was a Baptist who happened to be a student. Dinala ko yung aking pag-aaral, dinala ko yung aking trabaho, dinala ko yung aking community sa simbahan. Kanya I always say, maging yung kainuman ko, kasama ko sa church ngayon. Why? The gospel. I would rather use my time, my talent, and energy. Kesa maghimutok ako, kesa mukmuk ako ng mukmuk at iyak ako ng iyak. I'll win souls. I'll tell others about Jesus. Sabi ko na nga ba, pera lang ang habol ni pastor para sa amin. Hindi. Ang magnanakaw ang habol sa iyo, pera. Okay? Yung taxi driver sa labas, ang habol sa iyo, pera. Kanina dumating yung Meralco. Hi, good morning po. Meralco po kami. Magbabasa kami ng metro nyo. Samahan nyo. Baka mabasa niyan si Ramil Metro. Anong habol ng Meralco sa'yo? Anong habol sa'yo ng Smart? Anong habol sa'yo ng scammer? Am I right? Anong habol sa'yo ng mambubudol? Anong habol sa'yo ng best friend mo? Dahil nag-flex ka, na-promote ako. Maraming lalapit sa'yo dyan. Anong habol sa'yo? Pera. Anong habol sa'yo ng teacher mo? Saan ka pupunta? Ha? Magmimerienda po. May tinda akong turon dito. Dito ko bumili. Saan ka pupunta? Bibili po ako ng papel. May tinda akong papel. Di ba mga teacher ngayon parang, ano na sila? Entrepreneur. May baon, mayroon. Pero iba yung mga teacher na halika. Tinan mo si Marites. Ito yung Marites na maganda. Bit-bit yung mga estudyante niya lagi. Binibit-bit niya. Am I right? Maral hindi siya magiging principal. Maral hindi siya magiging school superintendent. Pero sa langit, ilan ang nakinabang sa kanya? Money is a tool. Time, talent, and treasure is a tool so that we can reach our earthly friend, so that we can have people in heaven. I told you, okay? Last year, nasa iligan kami kay Pastor Murillo. Somebody came to me and said, Pastor Sauco, yeah,
I'm Sunny Duga-Duga. Nice name. That's my Christian name. Pwede mo sabihin, pwede ka naman pumili pala ng Christian name, but Sunny Duga-Duga pa? Sabi ko, what about? So you're the one who brought the datu? Si Bob Anton? Yeah. Pastor Paul invited me there, tapos nag-witness kami. Ayaw nga pumunta ni Pastor Job. Bakit? I'm one of the fruit. I'm one of the Maranaos that got saved. Now I'm a pastor. You know what I feel? I felt wonderful. Sabi ko, wow. Samantalang si Job, kahadlok man magpunta doon kasi samahan kita sa lahat, wag lang dyan sa Maladik. Mamatay ako dyan. Sabi ko, sinamahan mo nga ako sa Lamitan, Basilan. Sinamahan mo nga ako na humarap sa mga gurtong baliling. Dito pa kay Bob Anton tayo hindi pupunta. We witnessed to them. And there was a time they were telling me, Joey, huwag ka matapang. Bakit? Baka patayin tayo rito. Wala akong pakialam. Sabi ko, kayo mga gurtong baliling, tanggapin nyo si Kristo bilang maluluwas ng kalag ninyo. Andito si andito si Dave Navarro, andito si Aldo Parino, andito si Nova. We were there. We were with them. We taught them the gospel. Bakit? Minsan ko lang kasama tapos di ko pa ipapaharag si Kristo. No way. Meron tayong dapat pagtatamnan. Doon ka dapat magtatanim. Okay? Sabi ng Diyos, magtanim ka. Saan tayo dapat magtanim? Church. Bakit tayo magtatanim sa church? Kasi may naliligtas. Ang tanong ko, ano naman itatanim natin? What is our seed? Anong itatanim natin? Okay? The first one, what do we need for seed time? Earth. What do we need after earth? Seed. Ano yan? Yung itatanim mo. Anong itatanim natin? Ano yung seed? Seed always multiply. Seed always dumadami. Are you with me? Nagre-reproduce. Kung yun niyang an-an, dumadami. Kung yung ambune, dumadami. Tama? Kung yung buong araw pag kinamit mo, dumadami. Tama? Kung yun ng COVID, nakahawa. Yung seed, dumadami. Now, what is our seed? Ano yung itatanim natin? Saan tayo dapat magtanim? Bakit tayo magtatanim? Kasi may nasa-save. Ano itatanim natin? Time, talent, and treasure. Ano itatanim natin? Come on. Saan natin itatanim? Hindi lang sa school. Hindi lang sa trabaho. Sa trabaho, gagalingan mo kasi kailangan mo ng promotion. Kailangan mo ng sweldo. Sa school, kailangan mo kasi kailangan mo magkaroon ka ng magandang grade para pag graduate ka. I knew what it means to be a student. Estudyante kami. Okay? Ang gagaling ng classmate ko. Ang tatalino ako, walang alam. Pero nung graduate ako, top 3 ako sa electrical. At habang nag-aaral pa kami ng second year, nagtatrabaho na ako sa Lapocor, siya sa iba. Ako naman, nung third year na, nasa Sprague, Philippines, nasa Reynolds na siya. Kasi ginalingan namin, pag nagtanim ka sa school, grade. Pag nagtanim ka sa trabaho, promotion. Okay? Tanong ko sa iyo, maliban sa family mo, saan pa ginagamit yung time, talent, and treasure? Saan pa tinatanim yan? Sabi ko sa inyo kanina, okay? Pag bisyo pinag-usapan, etsapuera pamilya, present na barkada, time, talent, and treasure. Tama? Taga na, isang round pa! Inuman! Parang wala kang utang na babayaran. Parang wala kang asawang nag-iintay. Parang wala kang anak na may sakit. Parang wala kang iniintindi. Basta, ubos-ubos biyaya, bukas tunganga, walang pakialam yan. Bisyo, bisyo, bisyo. Kasama sa tawanan. Pag dumating ang karamdaman, nasaan ang tropa? Nasaan ang barkada? Absent na yan. Mag-isa kang mahihirapan at pabigat ka sa family mo. Kaya dapat ginugugol natin ang ating time, talent, and treasure, magtrabaho, mag-aral. Pero dapat nagtatanim ka pa rin
Okay? Seed is anything that can multiply. Seed is anything that can reproduce. Magtanim ka ng pag-ibig, it will produce a relationship. Magtanim ka ng oras sa trabaho, it will produce promotion. Magtanim ka ng hard work, it produce achievement. Magtanim ka ng goodness, it will produce gratitude. Tatandaan mo to mga kapatid, lagi kang magkakaroon ng magandang bunga. Magkakaroon ka ng magandang bunga. Aani ka. And I would like to say, okay, you will always be wonderful. Okay? Paano ako magtatanim, pastor? Nasaktan ako, natalo ako. Listen, ang pagkatalo, bahagi ng buhay. Kung hindi ka matalino, hindi ka matututo. At kung hindi ka matututo, hindi ka magbabago. Are you with me? Paulit-ulit. Yan na failure mo nung elementary ka. Yan na failure mo nung high school ka. Yan na failure mo nung college ka. Yan na failure mo nung nag-aaral ka. Yan na failure mo nung nagtatrabaho. Lagi yan ang failure mo. Hanggang ngayon may trabaho ka. Paulit-ulit. Hindi ka dapat manatiling ganyan. Ang pagkatalo, bahagi ng buhay. Kung hindi ka matalino, hindi ka magle-level up, hindi ka matututo. At kung hindi ka matututo, hindi ka rin magbabago. Take risk. Paggamit mo yung time, talent mo sa Panginoon. Habang nagtatrabaho ka, habang nag-aaral ka, habang ginagawa mo yung negosyo mo, take risk. Take risk. That's what I did. That's what I did. I took risk. What is the nature of seed? Pag nagtanim ka, hindi mo pakikinabangan yan. Seed benefits another person. Iba makikinabang. Okay? Kanya huwag kang sasama ang loob. Pambili ko sana ng lipstick yun eh. Pampaayos ko sana ng eyebrows yun eh. Pambili ko sana ng bagong setup ko para bro. Ganyan ang setup ko bro. Pero pag nagtanim ka sa church ng time, talent, and treasure, iba makikinabang. Everything that you possess can be planted back in the world as a seed. You don't keep a seed for yourself. Kasi kahit anong ganda ng binhi, pag hindi mo tinanim, sayang. There is no use for a well-kept seed. Okay? Pero mo, ang galing mo sa school, ang galing mo sa lahat, tapos papalakpakan ka, i-admire ka, makakuha ka ng award. Pero sa Panginoon, sabi ng Diyos, who you? Sino ka? Di ba sinabi ng Matthew chapter 8 verse 36? Tignan mo ha. Ay, Mark chapter 8. Mark chapter 8 verse number 36. Tignan mo to ha. Sabi ng Mark chapter 8 verse number 36. Okay? Onwards. Anong sabi ng Word of God? Okay? Anong mapapala ng tao kung makuha niya ang kanyang buong sanlibutan at mawala naman ang kanyang kaluluwa? Verse number 37. Anong sabi ng Word of God? Anong ipapalit ng tao sa kanyang kaluluwa? Anong sabi ng verse number 38? Okay? Ang sino mang mahihiya para sa akin at sa aking salita, sa masamang mundo na ito, ikahihiya rin kita. O nasa langit ka. O pinatawad ka. Pero wala ka sa first line. You have to give your seed away. Sino nakikinabang ng time, talent, treasure mo, maliban sa family mo? Kanya may church. Ano sabi ng Ecclesiastes 11:1? Okay? Ihagis mo, ihasik mo ang iyong tinapay sa mga waters, sa tao, sa tubigan, sapagkat masusumpangan mo ito pagkatapos ng maraming araw. Sabi ng verse number 6, sa umaga, magtanim ka. Sa gabi, huwag mo ipagkait ang ginawa mo sa umaga. Bakit? Kasi hindi mo alam kung ano pagpapalain. Yung bang ginawa mo sa umaga o sa hapon, what does it mean? Huwag kang titigil magtanim. Saan tayo dapat magtanim? Ano itatanim natin? What does it mean? Everything begins with a seed. Kaya meron kang seed of faith. Basahin natin to. Lagi natin binabasa to. Huwag kang umasa ng magandang bukas, maginhawang bukas, okay? Masaganang bukas, kung ang ginagawa ko ngayon ay kagaya kahapon. Naalala niyo yun? Okay? Come on, recite. Huwag kang umasa. Come on, say it. Na magandang bukas, maginhawang bukas, masaganang bukas.
Kung ang ginagawa ko ngayon ay kagaya kahapon, ano ginagawa mo kahapon? Pasaway. Ano ginagawa mo kahapon? Wala ka sa eklesiya. Kanya sabi ko kahapon sa kausap ko, ikaw ang pinakamagaling sa amin. You're the most skillful person. Pero ngayon nahihirapan ka. Bakit? Wala kang tanim. Saan lalaki ang anak mo? Paano lalaki? Maliit ka na nga, hindi pa lalaki. Am I right? Kanya sabi ko noon, Lord, magtatanim ako. Naguhugas ako ng jeep, naglalakad kami pa uwi galing sa school, pero ibabalik ko yung binhi ko. 50 centimos na tithe, 50 centimos na love offering, 50 centimos na mission offering, 30%. Tiniis ko yan. Nakataas ang kamay namin habang kumakain kami sa school kasi wala kami pambili ng soft drinks. Hindi kami pwede pambili ng bottled water kasi wala pang bottled water nun. Walang purified, walang mineral, walang funeral water. Ano yung funeral water? Pinagsamang purified at saka mineral. Wala. Pag uminom kami sa gripo, napakaraming mga, hindi na. Pang-flush lang ng CR yan. So habang nakain, nakataas, bakit? Para mabuksan yung ribcage, para hindi kami sa pinagkasukan namin, walang masama sa TUP. Kanya lang gusto kong mag-level up yung mga pamilya ko, yung anak ko. Now, ngayon nakita ko si Jeff nakapag-aral sa Lasal. Nakita ko si Jeff nag-aral sa San Beda. Ngayon nakita ko si Jeff manager sa Oracle. Ngayon nakita ko si Jeff manager sa Citibank. Nasaan ang family mo pagdating? Hindi ka ba natutuwa, Bonnie? Na yung anak mo kagawad sa barangay? Ikaw ay pasaway sa barangay? Hindi ka ba natutuwa, Rene, na yung anak mo si Camille ay isa sa mga ginagamit sa Rural Bank of Makati? Hindi ka ba natutuwa, Henry, na anak mo nasa Ateneo? You see? Hindi ka ba natutuwa, Ferry, na yung anak mo hindi nadadanasin? Na pagka umuulan, yung mga silya nyo italagay sa kisame kasi may tali. Kasi binabaha kayo. The same mistakes that we have. Ikaw, Doc Jenny, marunong ka ba tumugtog? Wala. Ang alam mo lang, sa may bahay. Hindi ka ba natutuwa na yung mga anak mo tumutugtog para sa Panginoon? Am I right? Anong tawag mo dyan? Grace of God. Anong tawag mo dyan? Manifold grace of God. Pero kung ipagyayabang mo yan, hindi mo itatanim sa simbahan, saan tayo dapat magtanim? Sa church. Ano itatanim natin? Time, talent, and treasure. Mapapagod ka rito. Mabubulyawan ka dito. Itatama ka rito. Pero tuloy ka lang magtanim. Bakit? Kasi aani ka. Aani ka. Okay? Paano tayo tutulong kung tayo mismo wala? How can we be a blessing kung tayo mismo hindi blessed ng Diyos? Ang tanong ko sa iyo, if you don't came from a blessed family, if you don't came from a rich family, a blessed and rich family must start and must come from you. Pag nagtanim ka ng isang kernel of corn, isang butil ng mais, okay? Pag nagtanim ka isang butil ng mais, tutubo dyan 2 stalk, 2. At bawat isang stalk, magbibigay yan ng 4 na busal ng mais. Na sa bawat isang busal, may 7,700 na butils ng mais. Bakit? Nag-multiply na yan eh. Okay? Habang lumalaki at dumadami. Saan galing yung isang butil? Magkakaroon ng 2,800 butils. Pag nagtatanim ka, God will always multiply. I ask you, meron bang imumultiply ang Diyos sa'yo? Meron bang padadamihin ng Diyos sa'yo? It is God that will multiply, not you. It is God that will make it beautiful. Tayo, magtatrabaho. Tayo, gagawa. Hanggang dun lang yun. Pero ang Diyos, ang trabaho niya, imumultiply niya
padadamihin niya, kanya nakulat ako. Sabi ko, Lord, napansin mo ako. Hindi ako nagpapansin kay pastor, walang panahon si pastor, dahil si pastor ang daming ginagawa. Hindi ako nagpapansin niya, hindi siya omniscient. Sa Diyos ako nagpapansin, bakit? Kasi ang Diyos ang may pangako sa akin. Hindi ang Diyos. Now listen, every harvest starts with a seed. I want you to look at this picture ng isang sheep. Si Shrek. Okay? Is that a good sheep? Si Shrek ay isang ordinaro merino sheep na nakatira sa New Zealand. Hindi na nakita ni Karen to. Okay? Kasi namatay na yan noong 2011. Sumikat yang si Shrek kasi tumakas siya. Tumakas! Ayoko nang tinatanggalan ako ng balahibo. Ayoko tinatanggalan. Hindi siya nagpapalahibo. Okay? Hinayaan siya ng may-ari niya, nawala siya. He decided to escape his enclosure, nagtago sa cave. Ang sheep, pag hindi mo binalibuhan, ganyan ang itsura. Okay? Kailangan binabalahibuhan ang tupa. Tanong, are you saved? Ano sabi ng John 10:27? My sheep hear my voice and I know them. Are you with me? Pag ligtas ka, isa ka sa tupa ng Panginoon. Okay? And they follow me. Si Shrek, matigas ang ulo, ayaw sumunod dun sa kanyang pastol. Literal na pastol, okay? Anong nangyari? Pakita mo ulit yung picture. Hindi siya tumaba. Okay? Napuno siya ng balahibo. Dahil sa kapal ng balahibo niya, bumigat. Are you following me? Mabigat. Hindi siya makakita. Tama? Paano ka gagala ang bigat-bigat? Tama? Will he enjoy life? No! Bakit? Wala siyang pastol, tumakas siya. For 6 years he lived in his own until John Perian discovered him sa cave. And John remarked, upon seeing him, he looked like some biblical creature. Makikita mo to sa Twitter. Nasa Twitter yan, doon ko lang nakita yan. Sabi ko, pambira, buti pa itong Twitter, may mensahe sa Diyos eh. Oh. Lalo pag nakita mo yung mga tweet ni Doc Henry. While certain sheep breeds naturally and shed their fleece, yung mga bighorn na sheep na ganito, they don't shed their fleece. Yung wool nila, lalaki. Okay? Pakita mo na si Shrek. Mag-o-obstruct sa kanilang mga mata. Hindi sila makakita. Tingnan mo, ayun yung may-ari. Ganyan na itsura niya. You know what I'm saying? Paano kang gagala, wala kang makita? Paano ka mag-enjoy sa buhay? Ang bigat-bigat ng wool mo. Are you following me? Kanya kinakailangan binabalahibuhan ka. After 6 years without a shave, yan ang itsura niya. Pag tupa ka, ganyan ang itsura mo, masaya ka? No, hirap ka. Kanya yung time, talent, treasure mo, dapat pinapagamit mo. Dapat tinatanggalan ka ng balahibo. Okay? Yung kanyang tinatawag na fleece na tinanggal, nag-produce ng 20 suits sa mga 6'4" na tao. 20 suits ha? Ganun kalaki. In total, yung kanyang fleece, yung kanyang balahibo, tawag doon fleece, hindi balahibo, 60 pounds. Isipin mo, 60 pounds, dala-dala niya. Okay? Yung Shrek fleece was shaved off on a national television. Pinakita yan habang tinatanggal sa kanya yan. At in-auction
yung tinanggal na flesh sa kanya. At yung Prime Minister ng New Zealand, pinakita pa siya, ito siya. And Shrek died at 16 years old. Kanya kailangan mo ng church. Kasi pag ikaw lang, wala kang church, wala kang pastor, saan mo dadalhin yung flesh mo, yung balahibo mo? Am I right? Kanya yung flesh mo, yung balahibo, yun yung time, talent, and treasure mo. Saan mo itatanim? Bakit? Ayoko! O di pumunta ka sa cave. Lumayo ka! Tumakas ka! Huwag kang magpasakop sa pastor. Iyan ang itsura mo. Am I right? Pakita mo ulit si Shrek, kasama yung pastor niya. Okay? Ganda ba? Hindi siya makakita. 60 pounds. Am I right? Bakit? Years. Nag-backslide. 6 years, ayoko ng preaching. 6 years, ayokong may nakikialam sa akin. Pag lumayo ka sa eklesiya, paano mo mapapaganap yung 59 one another's? For one another, serve one another, encourage one another. Kanya sabi ng Panginoon sa Romans 12:1, sinasabi ko sa inyo, pinamamani ko sa inyo, mga kapatid, na inyong ialay, i-offer ang inyong katawan bilang buhay na hain. Buhay na hain. Banal. Kaaya-aya sa Diyos na inyong karapat-dapat na paglilingkuran. Listen, what we did is just reasonable service. Kasi pag hindi mo ginamit yan, yung flesh mo, mabibigatan ka, mabubulag ka, kawawa ka. Saan mo papagamit yung flesh mo? Sa mundo? Umalis niya sa mundo. It is our privilege, our opportunity, and our duty to glorify God, to magnify God with our time, talent, and treasure. At gagamitin natin as an instrument of God, yung nanalang kasama ko. Okay? Yung mga kasama ko nagtrabaho, naglingkod, naglinis, napagod, namalengke, nagayos ng bulaklak, nagbantay sa gate, nagsulat ng mga pangalan, naglinis ng CR. Okay? Yun yung talagang sinasabihin natin naging involved. Yung gumastos, nagbigay na po ng mission offering, ng first one, at tinapos yung commitment niya. Yun yung ehemplo ng work of faith, labor of love, and patient of hope. Yung lahat ng ginawa natin, reasonable, sir. Bakit? Kasi pag hindi mo pinagamit yan, you will be like Shrek. Mabibigatan ka. At ang gusto kong sabihin sa inyo, sinabi ng 1 Thessalonians 1:3, naalala ko ng walang patid. Sabi ng Panginoon, ang inyong work of faith, ito yung time, talent, treasure mo na pinagamit mo sa gawain. Yung labor of love, yung passion of hope na pinakita mo sa ating Panginoon, sa Kanyang paningin. What does it mean? Pinanonood tayo ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin work of faith yung sa trabaho mo. No. Negosyo mo yan eh. Okay? Hindi pwedeng tawagin niyang work of faith, labor of love, and passion of hope. No! It's not. Magagamit mo lang yan sa eklesiya. Ano sabi ng 1 Peter 4:10? As every man hath received the gift, even so minister the same one to another. Nakatanggap ka ng regalo sa Diyos. Ipagamit mo yung time, talent, and treasure mo as a good steward of the manifold grace of God. So pag hindi mo pinagamit yung treasure mo, hindi ka mabuting katiwala ng mayamang biyaya ng Diyos. Sinasayang mo. You receive a gift, sino nakikinabang sa iyo? Labas sa family mo. Kanya may eklesiya. Bakit? You become a good steward. Sa pagtulong natin sa missions conference, na-realize natin na natulungan natin ang sarili natin. Bakit? Kasi nagamit natin yung masaganang biyaya at naging mabuti kang katiwala.
You will never be fulfilled as a child of God until we honor God with our time, talent, and treasure. Pag lumayo ka, you'll be like Shrek. Alam mo kung ba't magaling ka sa trabaho? Pinakikinabangan ka? Sa school, lahat? Kasi natututo ka sa preaching. Kanya nung ako'y nag-aaral sa school, galingan sa Panginoon. And I thank God for that. Okay? And I thank God for that. You know why? Ngayon, alam na mga classmates ko. Alam na mga kasama ko sa trabaho. Pag nagkikita-kita kami, they said, ba't parang hindi ka tumatanda? I'm 60 years old. Why? I use my time, my talent, and my treasure. Saan ko tananim? Sa eklesiya. Kung hindi ako nagtanim, lumayo ako, I'll be like Shrek. What did I do? Colossians 3:17, anong sabi? Ano man ang iyong ginagawa sa salita, sa gawa, gawin niyong lahat ayon sa pangalan ng Panginoon na nagpapasalamat sa Diyos sa pamagitan niya. I did that. Sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral. Anong kapalit? Hebrews 6:10. Ang Diyos ay hindi unrighteous. Hindi siya unrighteous. Hindi siya liko. Nakakalimutan niya yung work of faith, labor of love na ipinakita mo sa kanyang pangalan na nag-serve ka sa mga banal at ikaw ay nagpatuloy, naglingkod kayo. Now listen, sabi ko nga sa inyo, outside of your family, sino pang nakikinabang sa iyo? Kanya may church. Huwag kang pupunta sa isang simbahan na uupo ka lang pungko, pamati, pauli, pasaway, kamote ka. Dapat may, kasi pag ganun ka, magbumukha kang Shrek. Lalaki, yung fleece hindi mawawala. Mas magandang nababalahibuhan ka. Papagamit mo. Anong sabi ng Revelations 2:2? Alam ko ang gawa mo. Alam ko ang pagpapagal mo. Alam ko ang pagtitiis mo. Alam ko, what does it mean? Sa Diyos tayo nagpapapansin. Hindi sa pastor, sa Diyos. Pastor, hindi kita makikita. Let's be honest, bias tayo. Tama? Pag pumunta ka sa kainan, sa buffet, hindi mo pupuntahan yung hindi mo gusto. Pag nakita ko ng okra, ay, ayoko dyan. Okra yan eh. Pag nakita, ay, ayoko dyan. Pag nakita ko ng baboy, ay, ayoko dyan. Pupuntahan ko yung gusto ko. Bias tayo, pero hindi ang Diyos. Ano sabi niyo? Alam ko ginawa mo. Alam ko napuyat ka. Alam ko napagod ka. Alam ko yung tiyaga mo. Alam ko yung pagpipigil mo. Doon tayo sa Diyos. Regardless kung paano ka itrato ng iba. Eh kasi po, pastor, sinigawan po ako, hiniya po ako eh. Hindi ka naglilingkod sa Kanya. Naglilingkod ka sa Diyos. Eh kasi po, sinabihan po ako ng ganito eh. Kung inintindi ko lahat yung sinabi sa akin, hindi na ako mabubuhay, magpapakamatay ako. Magbibigte ko. Maglalaslas ako ng leeg. Bakit? Ang sakit! Eh ba't di mo ginawa? Masakit na, sasaktan ko pa sarili ko. Tanga yarn. Ang inintindi ko, Panginoon, bakit? Sa Kanya ako nagpapakita. Ano ang nature ng harvest? It benefits you. Pag nagtatanim ka, ikaw ang makikinabang. Pag wala kang tanim, nga. Ano sabi ng Psalm 126 verse 5? They that sow in tears shall reap in, Lord, gusto ko sana, kanya lang, mahal kita eh. Iiyak ka habang nagtatanim. Pero pag umaani, ikaw ang masaya. Ikaw ang makikinabang. Harvest is what every one of us desire. Gusto mo ng harvest, tama? Nagtatanim ka ba?
Saan tayo dapat magtanim? Ano itatanim? We insist on harvest. We struggle for harvest. We work hard for harvest. We covet harvest. Pero kung wala kang tanim, walang harvest. They that sow in tears shall reap in joy. Kawawa ka. Lilipas ang araw, lulubog ang araw, walang nangyayari. So kailangan natin ng earth, magtatamnan. Kailangan natin ng seed, itatanim. Kailangan natin ng faith, pananampalataya. Huwag kang gagawa ng walang pagtuo sa pulong sang Ginoo. Huwag kang magtatanim kasi gusto mong magpa-impress. Huwag kang magtatanim kasi magaling ka lang. Dapat may faith. Kung binata ka, gamitin mo to pag maliligaw ka. High faith? Uy, di naman pangalan ko faith eh. Akala ko faith. Bakit? Kasi faith is something that I hope for. Di ba? Hebrews 11:1. Ano sabi? Now faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay isang kapanatagan sa mga bagay na iyong inihintay. Sa mga bagay na hindi mo nakikita. Pag nagtatanim ka, saan ka magtatanim? Ano itatanim? Kailangan may faith. Bakit? Matagal ang pagbunga niyan. Ano ba yan? Napagod na ako. Ilan ang pagsikat ng araw at paglubog ng araw, wala pa rin. Kanya kailangan mo ng faith. Hope and confidence in something or someone to come around. Pag sinabing faith, it is a trust that something wonderful is about to come. It will happen. Pag sinabing faith, it's a strong conviction that something is true and correct. Pag sinabing faith, it is a belief and expectation that something between unseen will emerge. Kung nagtatanim ka sa Panginoon ng time, talent, and treasure in God's own wonderful time, it will come. You know what God said? Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Tingnan mo ha. Ecclesiastes 3:11. And we're about to finish. Ano sabi? He hath made everything beautiful in His. Come on, help me. Read again. He hath made everything beautiful in His. Paano gaganda family mo? Nagjowa ka agad nang hindi ka man lang nagpray. Paano ka paggiginhawa sa family mo? Inunahan mo ang Diyos. Kasi baka, total inunahan ko na! Mas aangal-angal ka. That's the reason why God chastised me, kasi pinangunahan ko yung in His time. Lahat ng bagay maganda in His time. Na kung halimbawa, na mali ka na, pinangunahan mo ang Diyos, tanong ko sa iyo, lalayo ka, maging kagaya ka na Shrek, o mag-i-stay ka at iintay mo that the Lord will give you more grace. Am I right? Mali na ako eh. Lalayo pa akong kaya na Shrek? Aalis pa ako? No. Kinapalang ko mukha akong gumawa ng mali, kakapalang ko mukha akong gumawa ng tama. Titiisin ko yung consequences. Bakit? I need faith. The principle of seed time and harvest takes faith to accomplish. Pag nagtanim ka, kahit nagtanim ka sa church ng time, talent, and treasure, pero wala kang faith, walang kwenta yan. Alam mo, ang pating Panginoon, nagulat siya sa isang tao. Sabi niya, wala pa akong nakitang taong kagaya mo. Tingnan mo to ha. Sabi niya, nagulat ako. Naalala mo yung Roman soldier na naglalakad ng Panginoon,
Mark chapter 8 verse 10. Tingnan mo. Oh, verse number 9 muna. Verse number 8 muna. Matthew chapter 8. Matthew chapter 8, I'm sorry. Matthew chapter 8. Okay? Matthew chapter 8, verse number 8. Anong sabi rito ng Panginoon? Verse 8. At sabi nung centurion sa Panginoon, hindi ito Hudyo, hindi mananampalataya, Romano. Hindi ako karapat-dapat na pumunta ka sa bahay ko. Pero magsalita ka lamang, yung katulong ko gagaling. Nabalitaan niya si Kristo nagpapagaling. Sabi niya, boss, pwede ba pagalingin mo yung katulong ko? Sabi ni Kristo, sige, puntahan natin! Alam mo sabi ni Kristo, puntahan natin! Sabi nung Romano, wag. I'm not worthy. Verse number 9. I am a man under authority. Mayroong mga sundalo sa ilalim ko. At nagsabi, ikaw pupunta ka. Sa iba, pumunta ka rito, dumating ka. Do this and he do it. Magsalita ka lang. Verse number 10. At nung marinig ni Kristo to, nagulat siya. Imagine ang Diyos nagulat sa pananampalataya. At sinabi niya, wala pa akong nakitang ganitong klaseng pananampalataya kahit sa Israel. This man has more faith than his disciples. This man has more faith than Israel. This man has more faith. Sino siya? Hindi siya saved. Romano siya. Centurion siya. I ask you, ang Diyos ba magugulat sa faith mo, Jerry? Ang Diyos ba magugulat sa faith mo, Marlene? Ang Diyos ba magugulat sa faith mo, Al? Ang Diyos ba magugulat sa faith mo? Wala pa akong nakitang ganitong klaseng pananampalataya. Who are the people that God will be marveled at? These are the people who will dare to believe and dare to ask bigger. Magtatanim ako sa church ng aking time, talent, and treasure, and I'm gonna have faith. God is doing a new thing. But it's not going to happen kasi komportable ka sa average faith. God is looking for great faith. Will you have faith? Will your life be better 5, 10, 15, 20 years from now? Nasaan ka sa 2034? 10 years from now. Nasaan ka sa 2028? Nasaan ka? Ano kinakain mo? Ano ang blessing ng Diyos sa'yo? O kagaya ka ni Shrek? Maraming fleece, bulag, nabibigatan, kasi ayaw mapalabayhubuhan. Ayaw matanggalan ng fleece. Mamili ka. Do your way or do it God's way? If you ask me, I choose God's way. 41 years, I'm still here. For the first time, nagkaroon tayo ng missions conference, wala si Pastor Fajardo. Wala si Pastor Benny. Do you think it's easy for me? It's difficult. I could be angry. I could say bad words. Kalma. Kalma. Lord, ikaw nang bahala. Tatapusin namin to. Gagandahan namin. Bakit? I have faith. Great faith. Yun ang napapansin ng Diyos. Gusto ko na isang araw maging ang Diyos sasabihin sa iyo, ibang klase to. Iba siya. Whatever your level of faith, it's time to step it up. It's time for you to believe bigger. It's time for you to say, Lord, magtatanim ako. Babaguhin ko yung narrative ng buhay ko. Imagine isang araw, sasabihin ng anak mo sa iyo, Tay, bakit ganito ang buhay natin? Bakit ganito ang community natin? Bakit ganito tayo? Anong ikukuwento mo? Kasi anak, nagtanim ako sa Panginoon,
ng aking time, talent, and treasure, at meron akong faith, pinansin tayo ng Diyos. Ilagay natin sa extreme. Nay, bakit ganito tayo? Ba't nagkaganyan tayo? Kasi anak, para akong si Shrek, tumakas ako sa Diyos. Alone, again, malayo. That's why I have peace. Hindi ko nakita, bumigat ang buhay ko kasi tumakas ako sa Diyos. Ano ang kwento ng buhay mo? 2034, 2044, 2054. Okay? 2034, I will be 70. I'll still enjoy life. I'll still enjoy life. Will you be like Shrek? Or will you be like people that God will use? Will God be amazed and be marveled at your faith? Gulatin natin ng Diyos. Ikaw yan. Okay? Magkaroon ka ng kwento sa family mo. That's why I choose my food. I choose everything. Sabi ko kay Ellen, Ma, I will not eat today. This is what you should prepare. Okay, fine. Bakit? I love it. I'm not dependent on food. I'm dependent on the power of God. And I know what I need. I have an issue. 50% of my is a colon. That's why I have to take good care. Because I want to see Bron receiving an award. Graduate sa high school, GTBA. And I want to be the one that will give that award to him. Not in a wheelchair, not in a cane, not in a casket, but still alive, and we're going to ride together. We're going to have fun together. Where will you be? 2034. Where will you be? Where will you be? 2054. 2044. Will God be marveled at your faith? Earth, seed, faith. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Patawad kung halimbawa sa pagkagustuhan namin gawin yung gusto namin, tumakas kami sa iyo. Yes, tutubo pa rin ang fleece na.